Okay, we're back. Ito po, meron isang text for atin, 0907-557-2941, 2949, from Rodel Dorado ng Palawan. Pinagpalang araw po. Gabi na tayo. So, pinagpalang gabi na ngayon. Sir, kung hindi ba kurakot ang ating mga politiko, hindi na ba natin kailangang mangutang sa ibang bansa? God bless and more power, Heartbeat Live. Alam mo ang attitude ko diyan, kung ang nawawala dito sa corruption, I'm sure throughout this nation exceeds 500 billion a year. Yeah, no, it's right now sa budget 1 trillion. 1 trillion Kalahati. out of 2.3 goes to corruption. Ayan. More Pwede siguro nga. Alam mo, ako'y nalulungkot sapagkat taon-taon meron deficit ang pamahalaan. Yan na po ay nadadagdagan sa kaban ng bayan. Yan ay utang at pangungutang na tayo, mga mamamayan, ang magbabayad sa pamamagitan ng buwis. Pero Nakita natin, dumadagdag ang ating national debt taon-taon. Pero kung matatanggal, mabawasan mo lang ang graft and corruption by 50%. That's 350 billion that you are probably gonna take out. Kayang-kaya natin bayaran ng utang. Kayang-kaya natin ibaba ang national debt. Talagang lalong titibay at lalakas ang piso at ang negosyo dito sa ating bansa. When our fiscal condition improves, maganda yun. Tito, Po. ang pananaw ko po dyan ganito, yung utang ng pamahalaan, hindi natin utang yun, utang nila yun. Hindi mo pwedeng sabihin utang kasi nagagaling sa kaban ng bayan ng pambayad eh. Yun ang point ko. Oh. Ang dapat magbayad niyan sila. So, wag nilang kunin yung buwis natin, yung pera nating sobra-sobra. Wag nilang sobra-sobrang kunin. Tama na yung maliit ang buwis. Kung wala kailangan, nasabi niyo marami kang babayaran. Paano nilang babayaran? Wala naman silang source of revenue. Magbawas sila ng gastos. Yun ang hindi tinitingnan ng pamahalaan. At taon-taon na lang, dagdag ng dagdag ang budget sa lugar ng tingnan. Saan ba tayo makakaarimuhunan? Saan ba tayo makakabawas ng konti? Para naman hindi tayo kailangan na gumastos ng ganong kalaki. Kasi, alam mo, there's another fault in the budgeting process. The expenditures are planned based on estimates of revenue. Well, who looks at the estimates of revenue whether it is realistic or not? Di pagka ngayon kulang ito, tuloy-tuloy ito, uutangin ngayon ng Department of Finance yung pera para mapuno yung nakaplanong gasto sa budget. Dapat yan may automatic provision na kung ang revenue ay bumagsak ng ganito, all budgetary items are automatically reduced. No. Para hindi ka malampas. Tito, ang budget natin is half lump sum. Oo. Ibig sabihin nun, pwede mong alisin yung half lump sum na yon and they will still run well or okay lang, walang problema. Kanya lang wala nang excitement pagka tinanggal mo lahat yung lump sum. Pero mawawalan ako ng sigla at gana. di umalis ka, wag mong Di umambisyon na lang tayo maski nakalahati or 2/3. Kasi hindi mo naman, kung naman kapatid gusto mo biglaan pwede ba unti-untiin natin maybe this year kalahati, next year mga 2/3. Ganun na lang. Hanggang talagang maitino natin yung budgeting process. Parang yung sinabi na, yung manyakis dito, tsaka yung mamamatay tao, wag muna nating bitayin, ikulong mo muna. O hayaan mo muna siya dito na lang siya makakaikot. Hindi. Ang kailangan, alisin mo kaagad. Yun. Tanggalin lahat yan. Doon Anong gagawin mo sa kanila? umpisa. Do we have enough place in our penal system to put them in? No, I'm talking about the budget. I know, but the guys that are doing it, they'll have to be charged. Dapat managot. Dapat po yan. managot. Trabaho ng pamahalaan yan. Kung meron isang trabaho na dapat yun ng pamahalaan, pananagutin ng mga nag-abuso ng system. Alright, from 0917-508-9569 from Annie of Mandaluyong. Gandang gabi po. Napaka-interesante ng topic. Ang galing ng usapan nyo. Please, Mr. Belica, tuloy nyo po yan. Kasama nyo kami. Ayan, meron na nagsusuporta sa iyo dito, kapatid. Salamat po. Ang pinakasuportang kailangan po natin kung talagang magsusuporta tayo, pag-aralan nyo mabuti yung mga issues at ituro po sa inyong mga anak. Alam mo, Tito Ray, sa aking pag-ikot ang akin pong napuna, na aking kinaiinggitan sa panahon ng aking tatay. Palagi ko panahon niya din. Na nung panahon niyo po, mga kabataan Binibisto mo naman kung gaano katanda na ako Ang hirap sa iyo Hindi mo halata, Tito. Itim na itim. Nung araw na panahon ninyo, mga bata ang nagtatanggol sa kalayaan ng ating bayan. Ngayon hindi na po Hindi na. Sino na nagtatanggol sa atin? Kayo pa rin It's your same age group. Kayo pa rin. Pero yung mga bata, wala na. Wala nang pakialam, wala nang pag-ibig sa bayan. Nakakalungkot naman yung sinasabi mo. Ito, hindi ko kaya ko sinasabi ito. Kasi,
when I think about it, bakit ako nagkaroon ng ganitong passion? Oo. Umibig sa Diyos, sa bayan, sa kapwa. Yung pag-ibig sa bayan po, naalala ko, when we were younger, my father would talk to us over breakfast. Ako at saka ang kapatid ko, yung kapatid ko po abogado, over breakfast about biblical principles in civil government. And then me and my brother would debate, and then my father would adjudicate. And I remember growing up, seeing my mom patriotic and very nationalistic. Kaya kami mismo natutong umibig sa bayan. And if you come to think about it, your fathers fought the war. That's why ang mga kwento niyan sa inyo, I'm sure, pag-ibig din sa bayan. Yung mga anak ngayon na henerasyon ko, hindi na natutunan kasi Pag mo sasabihin yan, meron ako sa EDSA. Yun naman ang sasabihin ng mga kabataan ngayon. Meron ako Hindi sa na EDSA. bata So yan. nakibaka din ako doon. ang EDSA is 86, 2014 na ngayon. That's how many years? Almost 30 years. Hindi na bata yon. Yung bata sinasabi ko, during EDSA, I was what, 6 years old? Oo. Hindi ho bata. Hindi ho yun ang sinasabi. Ang kabataan sinasabi ko, yung ngayon. Teenager, 18 and 20. Ang kailangan, ang pagtuturo ng pag-ibig sa bayan, hindi makukuha sa eskwelahan at sa aktivista. Nakukuha yan sa tahanan para may kaayusan. Tama ka. Ang pagtuturo at pagpapalaki sa bahay nangyayari. At sabi nga ng teacher sa akin, Sir, magkano tinuturo namin sa eskwelahan pagdating sa bahay, natataliwas ang karanasan. In other words, ano maituro mo sa eskwela kung hindi nila matatagpuan sa bahay, yung mga katangiang mabuting yon, inutil. From 0916-464-0661, from Bertong Api, Heartbeat, para magkaroon ng closure ng pork barrel scam, gawin na lamang lahat na testigo ang lahat ng akusado at ipalabas kay Secretary Abad ang record ng DBM kung paano ginastos ang DAP. You know, I have an interesting question for you, kapatid. Is it possible for you to petition and require the DBM to expose its records? Ginawa na po namin yan, nakalagay sa petition. Nakalagay sa petition. Pero binigay po nila yung ebidensya ng huling oral argument sa korte. Ito, Tito, ang aking suggestion. DAP has to be investigated in Senate. Ay, naku, i-investigahin mo yung mga tao dun sa mga Sila rin tumanggap. Oo. Okay. No, they can begin with releases that are non-legislative. Because sa DAP releases, less than 5% ang napunta sa legislative body. Oo. So ngayon, ang problema ng mga senador, if I was senator, if I was congressman, or probably if I was senator, kasi andun ang investigasyon, iniipit ako ngayon ng executive, samantalang mas malaki yung Accountability kanilang nila. yung kanilang winaldas. Oh, kaya. Alam mo dito, we can give Janet Lim Napoles 100 years to work in Senate and make 10 billion pesos in every 10 years. She will still not make more than 149 billion of DAP in 2 years na ginawa nila sa DAP. Ibig sabihin, ganun katindi ang DAP na yan. Incomparable. I-investigate, if sa the Senate can investigate ang DAP para lumabas. Ang problema lang, sasabihin nila, hindi, meron itong angle kasi. Gusto lang magbenggansa. Gusto lang bumawi. So when you do an investigation, there is to be a certain impartiality in the investigation. This is why I'm saying that the Senate should not be the one to investigate. Just as I don't agree with their investigation into PDAF in the Senate among themselves. Granted. But as people, as citizens, yun lang ang merong tayong pa-access or public information. Yung dinala ko sa korte, hindi pwede pag-usapan yan eh. And then now you're giving me the answer why the Freedom of Information Bill is not being passed. Now I know. Yun ang ating makikitang nangyayari dyan. From 0916-736-1553, from Edgar C., our Suki from Pasay. Tama po yan kasi ang sobrang budget ng bawat department ay di naman talaga bumabalik sa national government. So ano ang mangyayari? Gagastusin nila ito sa kahit na anong paraan like retreat, outing, bonuses, etc., etc. Or like what the Senate President did, give it out as bonuses come Christmas time. Tayo-tayong magkikinabang. Ala, kanya lahat kayo, mag-ambisyon kayo maging senador. At mabilis na mabilis kayong yayaman. So po, alam niyo, malaking kasalanan sa banal na kasulatan yan eh. Sabi sa Biblia, bawal magpayaman ang mga nakapwesto. Bawal, pinapatay. So yan yung kaugalian na yan, yung lump sum budgeting, yung pork barrel na yan, yan ang ginagamit nila para magpayaman at abusuhin ang kapangyarihan. Alam niyo, magpasensya na kayo, hindi naman sa meron akong nilalaitin, pero minsan dinadaanan ko na lang sa humor at itong kalagayan natin. Kasi kung hindi, maiiyak na ako eh.
Ewan ko anong param namin dito, kapatid. No? Pero pag nakikita ko lahat na nangyayari, talagang tunay na nalulungkot ako. Totoo naman po. Totoo naman. Sabi, iniisip po ba, ano bang ipahahabilin natin sa ating mga anak at sa ating mga apo dito? Isang taliwas na pamahalaan at mga mambabatas, isang taliwas at bulok na sistema. This is why I campaigned for the constitutional change. Because I was saying, hanggang ito hindi nababago, walang mababago. Pero lahat ng mga nakapwesto, ang gusto naman nila, huwag niyong baguhin ito. This is working. Hindi lang na sinasabi, for me and not for the people. Wow. I do not know how you define public service, kapatid. No? Why should any government have any right to rule over anybody except for the benefit of the greater number of people? Walang nababago dito sa atin, kapatid Ang mahirap, 70% pa din. Ang medyo okay, 30%. Abay, nung tapos ng gera, ganun na yan Hanggang ngayon, after 50 years, hindi na babago ang poverty profile nitong bansang ito. No significant improvement. Kanya lang tayo magaling, maganda ngayon. Kaya sabi ko nga dito, hindi dapat ipagmalaki ng pamahalaan ito. Bakit? Yung ating bagong middle class na medyo lumalaki, alam mo, yun ang mga dependents ng OFW. Ay bakit sila magpapasalamat sa pamahalaan? Kanya sila nasa labas kasi walang pagkakataon dito. Walang oportunidad dito, hindi ba? Sira ang pamilya. Sira pa ang pamilya. The social cost nobody wants to look at. Certainly none of the politicians except to pay lip service to it. Wow. 0927-402-9203. Sir, magandang gabi po. Siguro mas maganda pa noon kay Marcos. Walang Senate, walang Congress. Isa lang ang kumukuha. Samantala ngayon, marami ang kumukuha. Oo nga, isa lang ang kumukuha noon. Kanya, limas din naman ang nangyari sa bansa natin. And katakot-takot din ang naubos dito sa atin. Alam mo, pag ang tingin ko dito, Brother Butch, yung dalawang ekstrema naranasan na natin. Yung maraming mandarambong at isang magnanakaw, mamili ka ngayon, ay ba'y napakahirap pa mamili dun sa dalawang punot dulo. Wala na ba ikang mas magandang alternatibo dito sa ating bayan? Ano ba ang tingin mo doon? Meron ng common denominator yan Oo. Parehong taliwas sa batas ng Diyos. Ayun. Aside from that, given yan, because I don't want to be so preachy, na sasabihin nila, wala akong ginawa. This is not preachy, Tito. This is something na isinulat sa ating konstitusyon. We are a religious nation. Our constitution is a religious constitution. It is a Christian constitution. Kaya sa preamble, hanggang ngayon sinasabi, imploring the aid of the Almighty God. Meaning, this nation really has to make laws under and must be governed by God's laws. Ang problema dyan, isang mandarumbong, tsaka yung napakaraming mandarumbong, parehong wala sa batas ng Diyos yan na dapat ang pera hinahawakan nila, kinukontrol nila ang pera. Ang pera dapat nasa atin. Ang gobyerno ang dapat ginagawa niyan, ibinabantayan ang kayamanan ng tao, yung kanyang pinagtatrabahuhan, kanyang minanat, kanyang ari-arian, hindi nakukuha at nauubuso ng kahit sino, kahit siya pa'y gobyerno. Ngayon dito sa ating bayan, walang may-ari ng lupa rito, puro gobyerno. Dahil pati yung binili mo na, binabayaran mo pa sa kanila, taon-taon, kundi babawiin nila sa'yo sa amilyar, kukunin nila sa'yo. Ba't nila kukunin sa'yo yan? Iyo na nga yun, binili mo nga yun. Wala pang gobyerno, nandyan na yung mga lupang yan. Kaya ang dami-dami lupa ng gobyerno, ang tao wala. Ang pera natin, bago natin kitain, kalahati kinuha na nila, hindi naman nila pinagtrabuhan, gagawin nila pork barrel. Nasaan ang kalayaan dyan? Nasaan ang pag-ibig? Saan ang katarungan? Nasaan ang katarungan? Ang EDSA revolution, ang ganda ng sinabi ko ni Presidente. Ang Presidente, dapat natin ilalahanin na ang pag-ibig, ang diwa ng EDSA. Ang tunay na diwa ng EDSA ay pag-ibig. Tama. Sabi ko, tama po. Pag-ibig nga naman, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa bayan, at pag-ibig sa tao. Sa kapwa. Sa nakakarami, hindi sa ilan. Sa lahat. Uy, sasabihin naman, uy, naku, mahal naman ako dito, meron ako ilang mahal ko. Hindi. As government, you have to be the government and the president for everybody. Everyone. Gusto mo, ayaw mo, kakampi mo, kaaway mo. You are the president of all the republic. Pero nasa Hindi yun, nakalagay ka sa itaas-taas na wala kang makita ngayon kung hindi ang karangalan mo. No. But your love for the people must be the one to prevail. That's the main reason why you do good things for the greater number. That's democracy at work. Ako, ibang pananaw ko rin dito. Pasensya ka na. No problem. You are free to differ.
Ang pag-ibig sa Diyos ang dapat nangunguna, kahit ayaw na mas nakakarami. Dahil yung pag-ibig sa Diyos at ang batas ng Diyos hindi nagbabago. Ang gusto ng nakakarami at tao nagbabago. So, ang isang leader, kailangan may tibay ng dibdib, ipatupad yung mga itinuturo ng Diyos kahit ayaw ng tao. Gaya ng pork barrel. Maraming ayaw alisin ng PDAF, ayaw alisin ng pork barrel. Kaya nakikinabang eh. Pero walang ganyan sa banal na kasulatan eh. Walang Hindi ganyan mo sa makikita yung pangapuso. pork barrel doon sa Bible, ha? Hindi. Hindi pinayagan ng Bible na nagpapayaman ang nakaupo sa pwesto. Well, Hindi- that kind of goes without saying, no? But ang tingin ng tao dyan, yan ang ideal. Pero we have to be practical. But, hindi nag-iiba ang ating pananaw dyan. And except that I try to couch it in different terms. Because kuminsan I am concerned that people are overpreached. And so, labas-pasok sa tenga. But when you try to bring it down to the practical, may mas nakikinig at nagsisiyasat. This is not ideal dito. This is practical. Kasi, paano hindi maging practical? Lahat ng pera hawak nila, lahat ng kapangyarihan corner nila, tapos tayo wala, tayo ang tao. Ang concern ng mga But politiko, there is a thing that we can do, and that is for the public to complain, to petition, to demonstrate, to do things, to remind the people on top, hindi kayo absolute rulers. This is not Deus Rex. This is voice of the people. Listen to what the people are saying. And if you are not willing to listen, you better step down. Alam mo, pero kasi ang problema din dito, hindi natin pwede kasi tanggalin lahat ng responsibilidad sa atin at ipatong lang sa kanila. Nangyayari lahat na ito sapagkat tayo ay sumasang-ayon, hindi tayo kumikibo. Wala tayong pakialam, ay bahala na sila dyan, gumawa na yan. Hindi ako kikilos ng aking sarili. kailangan magsalita. Kailangan magsalita. This is why, if you'll notice, I'm wearing this bowler. This is the revolution of goodness that I'm inviting everybody to join. Isang mabuting gawain sa isang araw, araw-araw. And I will give you these bowlers and to spread out to your friends. Convince them. If the darkness in this nation is to be changed, it has to be, most people are willing to commit their lives to doing good deeds. Kasi kung wala kang ginawa sa buhay mo, kundi sarili mo lang, pasasa sa sarili mo, yung lahat ng kagustuhan mo, pita ng laman mo, ay nako, you are the most unworthy public servant if that is your frame of reference. Kanya lang, walang gusto umamin. From 0926-870-8668, dapat sa mga opisyal ng Pilipinas, pagkatapos nila mag-release ng budget, may follow-up sa project. Dapat, hindi lang yayari. Kanya lang kasi, gusto mo pa ako mag-follow up? Ang dami-dami ko ng trabaho dito. Actually, sinasabi nila, hindi, ang interest ko lang naman dyan, makuha ko yung kickback ko, pagkatapos na bahala na sila. Maghuhugas na ako ng kamay dyan, katulad ni Poncio Pilato. From 0919-707-8794, Mr. Bellica, sana sa Congress ka na lang tumakbo next election. Sayang kasi karapat-dapat ka pa namang kandidato na dapat manalo. Ikaw ba'y meron pang political ambition? Do you intend to enter politics again? Hindi wala na. Dahil Bakit? hindi ka mananalo sa PICOS eh. Yung PICOS ang... Napaka-rigged ang ating electoral system. Ay, matagal ko nang sinasabi yan. Kailangan pag-usapan ho yan. Natakpan niya na napakaraming issue, pero hanggat hindi natin na aalis ang PICOS. Alam niyo po ba sa Europe, nagbalikan na lahat sa manual? Manual. Mas mataas pa ang level of technology nila ron. So, yung PICOS na po na yan, ang nagre-rig ng boto natin. So, Well, I've been speaking about the malfeasance there of the COMELEC, and I don't really mind saying it. They have done everything to subvert the true electoral process in this country, and your vote doesn't mean a darn thing because they can manipulate it from beginning to end. From 0916-845-4326 from Melvin J. Cagayan Valley. Good evening, sir. Dapat ibalik ang death penalty para maparusahan ang mga sangkot sa maling paggamit ng PDAF. At sana kahit sino parusahan, walang kinikilingan. tama. Are you for the Katarungan. death penalty to Yes. be restored? Yes. Bakit? Alam mo yan ang tama eh. Yung may karampatang parusa, yung mga gumagawa ng heinous crime. So, dapat lang, para may katarungan. Okay, from 0907-557-2949. From Rodel Dorado ng Palawan, salamat po sa iyong katapangan. Tapang ba ako? Sana tumulad ako sa inyo. May the angel of God protect you always. Mabuhay kayo mga sir. Alam po ninyo, ako'y duwag. Matagal na akong takot. Kanya lang, dahil sa takot na ako, ano pang gagawin ko? Alam mo, dadating ka sa punto sa buhay mo, lalagay mo ang tiwala mo kung sa Diyos,
Kung hindi ka man ilalagay mo ang buhay mo sa kamay ng Panginoon at siya lang ang may kapangyarihang kumuha ng buhay mo, ay, nako, ano pang gagawin mo? Marami kang magandang hindi magagawa. Matatakot ka. Ay, ayoko namang mabuhay sa takot. I have enough. Matagal na akong takot. Ayoko nang dagdagan pa yung Meron takot akong na ano yun. dyan, linya dyan dito. Oo. Mabuti na yung mamatay ng lumalaban kaysa mabuhay ng duwag. O, ayun, nadinig na nyo si Konsehal dito, yun ang sinabi. From 0917-408-8541, Heartbeat, maraming sangkot sa mga mambabatas sa DAP, anomaly na ginamit sa impeachment ni CJ Corona. Dapat ay independent commission ang mag-imbestiga sa kaso. From Kadante. Well, I'm saying it, but ang question dito is, where is the independent commission? It has to be created by the President, no? To be able to investigate that. Why will he create it? It will investigate him. So don't ask for what probably is not likely to happen. Ako, Di ba? challenge sa Senate. Pakita nila ang kanilang independence at ang katapangan nila, lalo ng mga bata dyan, mga kaibigan ko. Hindi, kanya lang sinasabi ko lang dito, bago nila gawin lahat yon, sa akin, lahat itong mga akusado, the most honorable thing for them to do is to resign their posts or take a leave of absence until the finish of the case. But in the meantime, stay off and stop standing on the privileged speech pulpit. You are only making the situation worse and people are able to see and read through what you are saying. Hindi mo na maloloko ang tao eh. Pero give people a chance to... Hindi, be maloloko mo informed. minsan. Minsan. Pero siguro sa pangalawang beses, hindi niya kayang lokohin. Ako, Tama. napakatalino ng Pilipino. Maloko mo ang tao, di mo maloko ang Diyos. Oo. Aside from that, hindi mo kayang lokohin ng Diyos. I want to remind you again, sumama naman kayo dito sa ating revolution. Makibaka kayo sa revolution of goodness. Wala namang hinihingi yan sa inyo. Let us know if you want one and I'll send you a dozen of these bowlers on one condition. You do one good deed a day and number 2, you invite 11 other friends to join you in this revolution of goodness. Yan ang ating kontribusyon para mabago itong ating bayan. One good deed a day. Yan po ang napakaganda. Kanya yan, napapakita ko sa inyo itong bowler na ito. Nakalagay, Revolution of Goodness. I'm willing to give it to anybody who wants it. Plus, I will send you 11 more so you can convince all the others to join the Revolution of Goodness. Okay? All right. Kapatid, salamat sa iyong pagdalo. Salamat din po. Dito, ang oras, ang bilis dumaan talaga. Ganyan itong programang ito. But thank you for your courage. Thank you for standing up. And thank you for your initiatives in filing all of these cases. Lahat tayo nananalangin na magkaroon tayo ng very wise decision from the Supreme Court regarding the DAP and the lump sum provisions. Although I don't know how they can digress from their previous decision regarding PDAF sapagkat kasama na doon lahat ng lump sum provisions in the executive as well as in the legislative. Pag nagbago pa doon, ay pwede na natin questionin ano mang klase ng Supreme Court meron tayo. Tama. I want to thank you again at salamat po sa pagdalo niyo. I hope you enjoyed our discussion. We'll see you next week. God bless you. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, Heartbeat. Ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki, ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. At natutuwa ako na And all that, or just katito. buwan, unang linggo ng kanyang panunungkulan and It went from 5 peso and 30. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to our show, Heartbeat. ay, marami pong salamat. Marami rin yung lalaki, ayaw rin ng divorce. Change, meaning introduction of new policies. At natutuwa ako na And all that, or just katito. buwan, unang linggo ng kanyang panunungkulan and It went from 5 peso and 30 centavos.